Si Trump, galit matapos ang 300 drones ng Iran sa Cuba ay tumutok sa Estados Unidos at inilapit ang banta ng Tehran ilang kilometro lang mula sa Florida. Nagbabalaukol sa tumitinding banta sa seguridad, 90 milya lang mula sa baybayin ng Amerika. Sinabi ni Bush na may ulat na kumuha ang Cuba ng daan-daang drone na pang-atake ng Iran mula Iran. Ayon sa intelihensya ng Amerika, mahigit 300 drone militar na nakuha mula Russia at Iran mula pa noong 2023. Nagsimula ng usapan kung paano gagamitin ng mga eroplanong ito laban sa base ng Guantanamo, barkong pandigma ng Amerika at Key West. Lalong lumakas ang impormasyon matapos ipakita ni Jeb Bush at Congressman Carlos Jimenez ang Iranian drone na Shahed 100 at 36 sa Coral Gables noong 8 ng Hulyo 2026. Ipinapakita nitong hindi lang sa Golpo ang panganib, ang Havana ay mga 90 milya lang mula sa baybayin ng Florida. Habang ang mga Iranian na military advisor ay kikilos sa isla at tutulong sa Cuba na maunawaan ang teknolohiyang ginagamit ng Tehran para umatake sa mga base, barko at mga lungsod. Pinatindi ni Trump ang talumpati niya noong Lunes, Hulyo 13, binatikos ang Iran sa paglabag sa kasunduan at nangakong gagamit ng buong lakas laban sa rehimen. May lihim kaming kasunduan, pinal na yon, pero sinira nila yon. Palagi naman nilang sinisira. Nagkaroon na kami ng 10 kasunduan sa mga taong ito. Kaya't basta na lang natin silang atakihin ng buong lakas at panatilihin natin ang kipot at malamang na tayo ang magpapatakbo nito. Lumabas ang babala nang tumama ang mga misail at drone ng Iran sa pasilidad ng Amerika sa Kuwait, Bahrain, Oman at Jordan. Kapag naging sentro ulit ng digmaan ang kipot ng Hormuz, napasama ang Caribbean sa krisis na gustong pigilan ni Trump bago ito umabot sa Amerika. Ano ang plano ng Cuba sa armada nito? Bakit dinala ng Tehran ang teknolohiyang militar nila palapit sa Florida? Ikwento ko sa iyo lahat. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ang pangunahing impormasyon ay nagmula sa classified intelligence na ibinahagi sa American media. Ipinapakita ng datos na ang Cuba ay bumili ng mahigit 300 military drones na may iba't ibang kakayahan at ipinamahagi ang mga ito sa mga estratehikong lugar ng isla. Tinukoy ni Bush ang mga ulat na nagsasabing bumili ang Cuba ng daan-daang attack drones mula Iran, kabilang ang Shahed 136. Dito sa Miami, binigyan din ni Jeb Bush ang mga ulat na may humigit kumulang 300 sa mga drone na ito na nasa Cuba sa kasalukuyan. Tinututulan ng Havana ang mga aligasyong ito at hindi independiyenteng naberipika ng News Nation ang inilabas na numerong ito. Napag-usapan umano ng mga autoridad ng Cuba ang mga posibleng paraan ng paggamit nito kung mauwi ang relasyon nila sa Washington sa hayagang komprontasyon. Kabilang sa mga nabanggit na target ay ang base naval ng Guantanamo, mga barkong pandigma ng Amerika at Key West, isang lungsod sa Florida na matatagpuan sa hilaga ng Havana. Hindi sinasabing magkakaroon agad ng pag-atake ang pagsusuri ng Amerika, pero nananatili pa rin ang panganib. Ang problema ay nasa pagsasama ng lapit, dami at kooperasyong militar. Mas maikli ang distansyang lalakbayin ng drone mula Cuba papunta sa mga pasilidad ng Amerika kaysa sa mga sistemang gamit ng Iran sa Golpo. Nagbibigay din ang isla sa Tehran ng platapormang pampulitika at militar sa kanlurang hemispero na matagal ng hinaharang ng Washington. Noong 2023, nagsimulang tumanggap ang Cuba ng mga drone mula sa Rusya at Iran. Sabi ng mga autoridad ng Amerika, itinago raw ang ilan sa mga kagamitang ito sa mga estratehikong lugar. Tumaas ang antas ng babala sa Havana dahil sa mga tagapayo militar ng Iran, habang ang militar ng Cuba ay naghahanap ng mga bagong unit at natututo sa karanasan ng Iran. Ang parehong rehime na gumagamit ng drone para gipitin ng mga barko sa kipot ng Hormuz ay ngayon konektado na sa flotang malapit sa baybayin ng Amerika. Dinala ni Jeb Bush ang usapin sa sentro ng debat noong 8 ng Hulyo sa isang event ng grupong United Against Nuclear Iran sa Hotel Biltmore sa Coral Gables. Kasama sina Carlos Jimenez at dating embahador Mark Wallace. Ipinakita niya ang Shahed 100 at 36 na nabawi at sinabi na may mga ulat na nagsasabing may humigit kumulang 300 drone sa Cuba. Nakita namin kung paano pinagsama-sama ang mga drone. Maari nilang lampasan ang mga kakayahan ng depensa
na nakita natin sa digmaan sa gitnang silangan din. Kaya ito ay isang banta. At sa tingin ko, mahalagang kilalanin na ang Iran ay patuloy na nakikipagtulungan sa Cuba, Venezuela, bago pa man umalis si Maduro sa rehimen, na lumilika ng kaguluhan hindi lang sa Cuba, kundi tiyak pati na rin sa rehiyon. Panahon na siguro. Pinuri ni Bush si Trump sa pagbawas ng bahagi ng kakayahang militar ng Iran sa gitnang silangan, ngunit nagbabala na hindi pa rin nawawala ang banta. Nagkaroon lang ito ng bagong direksyon. Ayon kay Carlos Jimenez, kaya ng drone na ito maglakbay ng malayo at tamaan ang mga target sa timog silangan ng Estados Unidos. Kasama sa mga nabanggit na delikadong lugar ang Guantanamo at Key West. Tinawag ni Jimenez ang kagamitan na sandata ng terror at sinabi niyang mabilis nagbabago ang makabagong labanan dahil sa paggamit ng drone, artificial intelligence at murang atake sa mamahaling estruktura. Ang Shahed 136 ay isang pang-ataking drone na hindi na bumabalik na malawakan ng ginamit ng Iran sa gitnang silangan at ibinigay din sa Russia para gamitin sa Ukraine. May saklaw itong 1,500 milya at kaya magdala ng mahigit 100 libra ng pampasabog. Sabi ng mga opisyal na dumalo sa Miami, isa ito sa pangunahing drone ng Iran sa labanan dahil maaari ito mai-deploy ng maramihan sa medyo mababang halaga. Inakusahan ng Havana ang Washington ng paglian ng dahilan para sa agresyon at iginiit na ang mga paghahandang militar ay para sa depensa lang. Nagpunta din sa Cuba ang CIA Director na si John Ratcliffe at nagbabala sa mga lokal na opisyal laban sa anumang paggalit na aksyon. Ang mensahe ay malinaw na hindi maaari magpatuloy ang isla bilang plataporma para sa mga kalaban ng Estados Unidos. Binabantayan ng Washington ang mga pasilidad ng China at Rusya para sa pangangalap ng mga signal sa Cuba na nagdudulot ng pag-aalala sa paniniktik, pagsasanay at presensyang militar malapit sa Florida. Tumugon si Trump sa pag-usad ng Iran sa isa pang larangan nitong Lunes. Sa isang panayam, sinabi niya na halos tapos na ang kasunduan sa Teheran, ngunit sinira ito ng rehimen. Ayon sa Pangulo, ilang beses na nilabag ng mga Iranian ang kasunduan at nagbanta siya ng mas matitinding pag-atake. May lihim kaming kasunduang pinal na, pero palagi nila itong sinisira at nilalabag. May 10 kasunduan na tayo sa kanila, kaya basta na lang ba natin sila atakihin ng buong puwersa? Sinabi din ni Trump na dapat mangguna ang Estados Unidos sa pagbabantay sa kipot ng Hormuz at maningil sa mayayamang bansang umaasa rito para sa seguridad. Tayo ang magiging tagapagbantay ng kipot o baka tawagin pa natin itong anghel na tagapagbantay ng kipot. Dapat tayong bayaran dito. Kapag ginawa natin ito, babayaran tayo dahil mayayaman ang ibang bansa. Kakampi natin sila at hindi na natin ito gagawin ng libre tulad ng dati. Mahigit 50 taon nating pinrotektahan ng kipot ng walang bayad, silang kumita at naiwan ng Estados Unidos. Alam mo yon, di ba? Ayaw nila. Nakakabilib talaga. Oo, hindi tayo kumita dati. Libre natin pinrotektahan dati. Pero ngayon, babayaran na tayo para maprotekta. Malaking pera. Gusto lang namin mabayaran sa paggawa ng lahat ng ito at sa paglalagay sa panganib ng mga tao namin. Pero sa totoo lang, nagliligtas naman tayo ng tao, hindi naglalagay sa panganib. Tandaan mo yan. Dumating ang pahayag matapos ang bagong palitan ng pag-atake sa Golpo. Ayon sa Revolucionaryong Guardia, tinamaan nila ang mga pasilidad ng Amerika, sinira ang mga radar sa Oman at inatake ang mga imbaka ng gasolina at bala sa Jordan. Tumugon ang Estados Unidos sa pag-atake sa mga depensa sa impapawid, radar sa baybayin, estruktura ng misil, sentro ng drone at maliliit na bangkang Iranyano. Naitalang mga pagsabog sa Bandar Abbas at sa isla ng Keshen. Sinusubukan ng Teheran patunayan na kaya pa rin nilang magdulot ng gastos sa Estados Unidos at mga bansang tumatanggap ng tropang Amerikano. Naging sentro ang Kuwait matapos nitong harangin ng misil at drone at maitala ang mga pag-atake sa mga estrukturang may kaugnayan sa depensa. Nais ng Iran na kontrolin ang mga pahintulot, ruta at mga kondisyon para sa paglalayag. Ayon sa Estados Unidos, walang kapangyarihan ng Teheran na isara ang lugar at mag-escort ng mga komersyal na barko. Bagaman bumaba ng malaki ang galaw ng mga barko kamakailan, naniniwala ang rehimen ng Iran na maaring puwersahin ng presyon sa pandaigdigang kalakalan si Trump na magbigay ng konsesyon.
Lalong naging delikado ang pagtaya dahil sinabi ng Pangulo ng Amerika na hindi niya papayagan ang pag-atake sa sibilyang barko ni tatanggapin ang kontrol ng Iran sa daanan. Bawat paglulunsad ng bagong misil laban sa base ng Amerika ay nagpapataas ng panganib ng mas malawak na tugon at nagpapaliit ng tsansa ng kasunduan. Makikita rin sa Yemen ang pagpapalawak ng Iran. Sinabi ng kinikilalang gobyerno sa buong mundo na inatake nila ang runway ng paliparan ng Sanaa noong Hulyo 13 upang pigilan ang paglapag ng eroplano ng Iran. Ang eroplano ay sinasabing may kaugnayan sa pagdadala ng delegasyon ng Houthi mula sa libing ng dating lider ng Iran. Salamat! Inapusahan ng mga Houthi ang Saudi Arabia sa pag-atake at nangakong gaganti, habang inako naman ng gobyerno na nakabase sa Aden ang operasyon at inakusahan ang Iran sa paglabag sa impapawid ng Yemen. Ipinapakita ng pangyayari kung paano sinusubukan ng Tehran mapanatili ang impluensya kahit sa gitna ng pag-atake ng Amerika. Ang Cuba sa Caribbean, Houthi sa Yemen at puwersang Iranian sa Golpo ay magkakaibang harapan ng isang estratehiya. Ikalat ang mga kagamitang militar, gipitin ang mga kaalyado ng Washington at pilitin ang Estados Unidos na hatiin ang atensyon at depensa. Dapat magdesisyon ng White House kung paano tutugunan ng flotang nasa Cuba nang hindi binibigay sa rehimeng Cubano ang naratibong silang biktima na dekada na nilang ginagamit. Kung makumpirma na naghahanda ang Havana ng mga drone para atakihin ang mga pasilidad ng Estados Unidos, maharap si Trump sa isang mabigat na desisyon dahil magiging malinaw ang banta. Matatagpuan nito sa kontinente at konektado sa rehimeng, inaakusahan niya ng paglabag sa mga kasunduan at pag-atake sa mga Amerikano sa ibang bansa. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at mag-ambag sa pananalapi sa pamamagitan ng Pixky na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng tapat na impormasyon. Ang inyong tulong ay nagpapalakas sa amin.